Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga lugar o parte ng kinabibilangang paaralan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin. Natatalakay ang mga bahagi ng paaralan at nailalarawan ang kahalagahan ng bahagi ng paaralan. Saan kaya ito? Mga bata, narito ang ilang larawan ng mga lugar sa ating paaralan. Hulaan ninyo kung saang bahagi ng paaralan ito makikita. Unang larawan. Sagot, kama sa klinik. Kama sa klinik. Pangalawang larawan. Mga upuan sa silid-aralan. Mga upuan sa silid-aralan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga bahagi ng paaralan at ang kahalagahan nito. Mga bata, may ilang salita tayong pag-aaralan ngayon. Pakinggan ninyo at intindihin ang ibig sabihin ng bawat isa. Silid-aralan. Silid-aralan. Silid sa isang paaralan na laan para sa pagdaraos ng mga klase. Kantina. Kantina. Lugar sa opisina, paaralan, kampo o anumang pagawaan na maaaring mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Entablado. Entablado. Nakataas na bahagi ng isang pook na para sa pagdaraos ng mga palatuntunan, dula, talumpati at iba pang katulad. Taaniman. Taaniman. Lupang mapagtatamnan ng halaman. Mga bata, gamit natin ngayon ang aklat na Ako at ang Aking Paaralan. Makinig kayong mabuti habang binabasa ko ito para sa inyo. Pagkatapos, tatanungin ko kayo tungkol sa mga napakinggan ninyo. Ako at ang aking paaralan. Ang paaralan ay itinuturing kong pangalawang tahanan. Sa paaralan, matututo tayong bumasa, sumulat at bumilang. Rito din malilinang ang ating talento at mga kakayahan. Ito ang paaralang Marcos Pimentel. Ang aming paaralan. Ipinangalan ito kay Ginoong Marcos Pimentel na nagbigay ng lupa. May makikitang karatula sa harapang bahagi ng paaralan. Makikita sa karatula ang pangalan ng aming paaralan. Matatagpuan ito sa Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Itinatag ito noong Hunyo 1946. Sa loob ng paaralan, may makikitang iba't ibang lugar. May mga silid-aralan, tanggapan ng punong guro at iba pa. Sa harapang bahagi ng paaralan, makikita ang gate. Malapit dito ang mapa ng aming paaralan. Makikita sa hilagang bahagi ng paaralan ang mga silid-aralan. Makikita sa loob nito ang mga upuan, mesa at pisara.
Makikita sa kanlurang bahagi ng paaralan ang stage o entablado. Dito isinasagawa ang iba't ibang palatuntunan. Matatagpuan sa silangang bahagi ng paaralan ang tanggapan ng punong guro. Dito pinag-uusapan ang mga alituntunin na makakatulong sa mga mag-aaral. Ang kantina ay matatagpuan sa hilagang silangan ng paaralan. Dito bumibili ng pagkain ang mga guro at mag-aaral. Ang aming paaralan ay mayroon ding mga taniman. Makikita ito sa likurang bahagi ng mga silid-aralan. Makikita ang flagpole sa harapang bahagi ng tanggapan ng punong guro. Isinasagawa rito ang flag ceremony. Ito ang iba't ibang bahagi ng aming paaralan. Mga tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Sagot, ang pamagat ng kwento ay Ako at ang aking paaralan. Pangalawa, saan naganap ang kwento? Ano ang pangalan ng paaralan? Sagot, ito ay naganap sa bayan ng Camarines Norte. Ang pangalan ng paaralan ay Paaralang Marcos Pimentel. Pangatlo, ano-ano ang makikita sa loob ng paaralan? Sagot, makikita sa loob ng paaralan ang mga silid-aralan, aklatan, palaruan, opisina ng guro at iba pang lugar na mahalaga para sa mga mag-aaral. Pang-apat, ano ang maaari mong gamitin upang madaling matukoy ang mga bahagi ng paaralan? Bakit ito mahalaga? Sagot, maaari nating gamitin ang mapa ng paaralan o mga palatandaan upang madaling matukoy ang mga bahagi ng paaralan. Mahalaga ito upang hindi maligaw at malaman agad kung saan pupunta. Panglima, may pagkakatulad ba ang mga bahagi ng paaralan na nabanggit sa kwento sa mga bahagi ng ating paaralan? Ano-ano ito? Sagot, oo, may pagkakatulad. Tulad sa kwento, mayroon ding silid-aralan, aklatan, palaruan at opisina sa ating paaralan. Mga bata, ang mga nabanggit natin ay mahahalagang bahagi ng paaralan. Narito ang ilan sa mga ito: silid-aralan, aklatan, palaruan at opisina ng mga guro. Gate, gate. Entablado, entablado. Silid-aralan, silid-aralan. Kantina, kantina. Taniman, taniman. Talakayin at sagutin natin ang mga katanungan. 1. Ano ang nakikita at ginagawa sa silid-aralan? Sagot, sa silid-aralan makikita ang guro at mga kamag-aral. Dito tayo nag-aaral, nakikinig at nagsusulat. 2. Ano ang nakikita at ginagawa sa tanggapan ng punong guro? Sagot, sa tanggapan ng punong guro, makikita ang punong guro at mga guro. Dito sila nagtatrabaho at tumutulong sa mga mag-aaral. 3. Ano ang nakikita at ginagawa sa kantina? Sagot, sa kantina makikita ang mga pagkain at inumin. Dito tayo kumakain at bumibili ng merienda. 4. Ano ang nakikita at ginagawa sa gym, court, entablado?
Sagot, sa gym, court o entablado, makikita ang maluwag na lugar para sa palaro at programa. Dito tayo naglalaro, nagsasanay at nagsasagawa ng mga pagtatanghal. Saang bahagi ng paaralan ang gusto mo? Ilarawan ang kahalagahan nito. Halimbawang sagot, gusto ko ang aklatan. Mahalaga ito dahil dito ako nakakabasa ng maraming libro at natututo ng bagong kaalaman. Mga bata, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ako ang gagabay sa inyo habang nagbabasa kayo. Basahin muna ng dahan-dahan ang tanong. Saka ninyo ibigay ang inyong sagot. 1. Dito tayo nag-aaral ng ating mga aralin. Saan kaya ito? Sagot, sa silid-aralan. Silid-aralan. 2. Dito nakikipag-usap ang ating guro tungkol sa mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Saan kaya ito? Sagot, sa tanggapan ng punong guro. Sa tanggapan ng punong guro. 3. Dito sa lugar na ito niluluto ang mga pagkain na binibili natin tuwing recess. Saan kaya ito? Sagot, sa kantina. Sa kantina. 4. Dito sa lugar na ito maaaring magtipon-tipon ang mga mag-aaral kung may programa sa paaralan. Saan kaya ito? Sagot, sa gym, court o entablado. Sa gym, court o entablado. Takdang aralin. Magdala ng mga drawing material bukas tulad ng pangkulay, lapis, pambura, malinis na papel o drawing pad, oslo, bond paper, etc. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!